Paano kung yung pinakamadilim na kabanata ng history natin tulad ng Holocaust ay hindi lang basta isang trahedya na tapos na? Paano kung isa siyang malagim na preview? Parang anino ng mas matinding unos na paparating, di ba? Oo, exactly. Kasi sa ating malalimang pagsusuri ngayon, ibibase natin yung usapan sa Lesson 19, A Prophetic Discourse on the Mount of Olives, at syempre, pati dun sa aklat ni Daniel. At kapag tiningnan natin yung mga sanggunian, yung nakakagimbal na pagpatay sa 6 na milyong Hudyo noong World War II, hindi naman siya tahasang nakasulat sa propesa. Wala namang literal na pangalan ng Nazi Germany dun sa text eh. Wala nga. Pero nagsisilbi itong isang malakas na thematic connection. Kumbaga, kung iisipin mo yung walang awang pagkumpiska ng mga ari-arian, yung pagpipilit sa buong populasyon na tumira sa napakasisikip na ghettos. Tapos yung sistematikong pagpatay dun sa mga death camps, grabe. Oo, nakikita natin dyan kung paano nagiging napakabagsik ng mismong lipunan ng tao. Ang nakakakilabot dyan, yung pagkakabuo ng pattern. Teka, anong ibig mong sabihin sa pattern? Kasi kapag pinag-aaralan natin ang propesiya at ang kasaysayan, hindi natin ito dapat tingnan na parang magkaharap na salamin na nagbibigay ng perpektong refleksyon. Mas tama sigurong sabihin na ang kasaysayan ay nagiiwan ng malalim na bakas o footprint. Okay. Gets ko. Parang kapag binalikan natin yung kalupitan ng Holocaust, doon natin naamoy o nararamdaman yung bigat ng tinatawag sa mga teksto na tribulation period na parating pa lang. Tama, ipinapakita niya sa atin yung kapasidad natin para sa lubos na kasamaan, kung paano yung mismong puot nagiging formal na patakaran ng isang gobyerno. At yun ang misyon ng malalimang usapan natin ngayon para sa iyo na nakikinig. Handa ka bang tuklasin kung paano nakakonekta itong mga sinaunang babalang ito sa realidad na kayang nating gawin ngayon? Kasi hindi lang ito tungkol sa mga petsa tungkol ito sa nature natin. Kaya himayin natin itong konseptong ito. Nakita na natin ng harapan kung gaano kasama ang kayang gawin ng tao. At ang propesiya doon sa aklat ni Daniel nagsasabing posibleng maulit ang ganitong level ng pag-uusig, lalo na laban sa mga nananalig sa Diyos. Oo, yan ang matinding babala. Kaya, ang unang malaking tanong ko dito, meron bang itinakdang oras para dito? Paano natin malalaman kung kailan nagsimula yung countdown clock sa pag-ikot ng mga pangyayaring ito? Magandang tanong yan. Kasi sa pag-aaral natin ng mga sanggunian, hindi nabibigay ang teksto ng mga malalabong pahiwatig lang. Oo nga. Napansin ko may eksaktong panimulang marka sa kalendaryo, yung tinatawag nilang mile marker zero. Correct. Ang panimulang markang yan ay nakaugat sa taong 444 BC. Diyan eksaktong nagsimulang tumakbo yung opisyal na orasyan ng propesiya ni Daniel. Ano bang meron nung 444 BC? Noong taong iyon, nagbaba ng isang formal na dekreto ang hari ng imperyo ng Persia, si Artaxerxes. Inutusan niya yung mga tao na bumalik at muling itayo ang siyudad ng Jerusalem, di ba? Pati yung mga pader nito na matagal ng wasak. Oo, at ang mahalaga dito, hindi ito isang metafora. Isa itong legal at formal na dekreto na nakatala mismo sa mga aklat ng kasaysayan. At yon ang naging mitya nung napakadetalyadong prophetic timeline. Wait lang, bago tayo lumayo dun, parang ang weird lang isipin. Paano naging countdown timer ng mundo ang isang ordinaryong utos ng hari tungkol sa pagpapatay ng pader? Nakakagulat nga At paano gumagana yung matematika sa ikod niyan? Kasi habang iniaral ko yung Daniel 9:24 hanggang 27, nakita ko na yung timeline hindi sinusukat sa normal na mga taon o dekada. May binabanggit na mga sevens o yugto. Oo, ang nakamamangha rito ay yung mathematical na katumpakan na minsan hindi natin napapansin. Yung salitang ginamit sa orihinal na wikang Hebreo ay literal na nangangahulugang mga 7 o sevens. So, hinati-hati yung oras sa mga bloke.
Oo, kinikilala ng mga scholars sa source natin na ang bawat 7 ay isang yugto na binubuo ng 7 taon. Idinikta sa propesya na mayroong kabuuan 70 na yugto o sevens na itinakda para matapos ang kasaysayan. So kung i-multiply natin yung 70 by 7, pinag-uusapan natin dito ay eksaktong 490 years sa kabuuan. Tumpak. At yung pagpili sa numerong 7, hindi yan random, ha? May malalim na logika yan sa numerolohiyang biblikal, di ba? Oo, ang 7 ay sumisimbolo sa pagkabuo o pagiging kumpleto, perfection. Sa madaling salita, ito yung pinal na paghuhukom ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ito parang random na manghuhula sa kanto na magsasabing may masamang mangyayari lang bukas. May malinaw na sukat talaga. Sobrang detalyado nung kalendaryong inilatag. So ngayon, kung nagsimula yung countdown noong 444 BC at tatakbo ito ng 490 years, sino ba yung mga pangunahing tauhan na magpapagalaw ng istorya? Kasi habang nauubos yung oras, may dalawang malaking puwersa na lilitaw daw ayon sa sanggunian natin. Napakahalaga nung 2 tauhang ito kasi yung mga aksyon nila ang babago sa hugis ng kasaysayan. Ang una ay tinawag na Anointed One. Yung Mesiyas. Pagtatapos ng ika-69 na yugto bago pa man makumpleto yung buong 70, ang Mesiyas ay itatakdang patayin. At parang wala siyang matatanggap na anumang kaharian o kapangyarihan sa pisikal na mundo nung time na yon, no? Oo, yun yung nakakalungkot na part nung propesya. Tapos, yung ikalawang pangunahing tauhan naman ay yung future ruler o yung hinaharap na pinuno. Ito yung karakter na mas kilala nating Antikristo sa pop culture ngayon. Siya nga. At siya ang magdadala nung huling yugto. Kasi siya yung lilikha ng isang napakatibay na 7 taong peace treaty sa bansang Israel. Alam mo, habang binabasa ko to, madalas kong marinig na inihambing ito sa isang malaking laro ng chess. Parang dalawang hari na naglalaban. Madalas nga gamitin yung chess analogy na yan. Sila dalawang pantay naman lalaro eh. Parang isang malaking salpukan ito ng dalawang magkaibang kalikasan ng pamumuno. Oo, magandang point yan. Papaanong Magkaiba. Kasi yung Mesiyas pumasok sa timeline para itakwil at isakripisyo ang sarili. Tapos itong future ruler naman, papasok para magkunwaring nagdadala ng kapayapaan, pero ang layunin talaga ay panlilinlang na hahantong sa paghihimagsik. magandang pagwawasto yan. Hindi talaga sila pantay. At magkasalungat hila sa bawat aspeto. At yung epekto ng unang puwersa, yung Mesiyas, ay hindi na natin kailangang hintayin. May malinaw na katuparan na ito sa kasaysayan ng mundo. Papanong katuparan? Sa matematika pa lamang, kapag kinuwenta mo yung 69 na yugto na may tig-7 taon mula nung formal na utos nung 444 BC, Wait, 69 times 7 is 483 years, tama ba? Oo, 480 years. Tumatama yan ng saktong-sakto sa panahon ng pagdating ni Jesus sa Jerusalem bago siya ipinako. Wow! Ang galing ng math! Tapos, pagkatapos niyang mamatay, inihayag ng propesiya ang pagdating ng mga tao, nasisira sa syudad at sa templo at nakita natin yan nangyari noong 70 AD. Ito yung panahon ng palibutan ng hukbong Romano sa pamumuno ni Titus yung Jerusalem. Oo, isa yun sa pinakamalagim na pagkupkob sa kasaysayan. Dumanas ng matinding tagutom, tapos tuluyang sinunog at giniba ang templo. Hanggang sa literal na walang natirang batong magkapatong, tulad ng sinabi sa teksto. Eksakto. Sandali lang. Teka, dito ako medyo natitigilan habang inaaral ko to. Bakit? Anong nakakalito doon? Kasi kung nangyari na pala yung malaking pagkawasak nung 70 AD sa kamay ng mga Romano, bakit pa tayo nakatutok ngayon sa paghihintay ng isa pang tribulation sa hinaarap na nakasentro ulit sa pagkawasak? Parang paano naging logical na daloy ng istorya yon? Isang napaka-critical na tanong yan.
Di ba? Kung wasak na ang syudad, sumabog na yung bomba sa ika-6 na yugto, bakit may orasan pa ring pinag-uusapan para dun sa huling 7 taon? Nasaan na yung ika-7 na yugto? Diyan nga nahihirapan yung maraming nag-aaral nito para maintindihan natin kung bakit mayroon pang natitirang mga kaganapan, kailangan nating ipaliwanag yung tinatawag ng mga scholar na prophetic parenthesis. Prophetic parenthesis, anong ibig sabihin nun? May patlang. Oo, sa madaling salita, merong patlang, may gap. Anong klaseng patlang? Kasi naririnig ko minsan na baka raw parang flashback ito sa isang pelikula. Parang nanonood ka, sumabog yung lahat ng 70 AD, tapos biglang nag-pause at bumalik sa nakaraan yung kwento bago ituloy yung ending. Nakakalito nga kung pelikula ang gagamiting halimbawa lalo na yung konsepto ng flashback. Kasi ang nakaraan, tapos na, hindi na tayo babalik doon. So anong mas magandang analohiya para maintindihan ng mga tagapakinig natin? Mas tumpak gamitin yung analohiya ng isang matinding laban sa basketball. Okay, sige. Paanong basketball? Isipin mo, nasa pinaka-critical na bahagi na nung laro. Dikit ang laban. Tapos, biglang pumito yung referee at tumawag ng mahabang timeout. Huminto ang game clock, naka-freeze yung oras nung laro. Ah, okay. Naka-pause. Oo, pero habang nakapos yung orasan, hindi naman huminto yung buhay sa loob ng arena, di ba? Yung mga manlalaro umiinom ng tubig, nag-uusap yung coach, yung mga fans naghihiyawan. Umaandar pa rin yung normal na oras ng mundo. Ang ganda ng analogy na yon. Ganun ang eksaktong nangyari doon sa prophetic parenthesis. Yung countdown ni Daniel, huminto pagkatapos nung ika-69 na yugto. Kaya pala. Ang orasan para dun sa ika-9 at huling linggo, yung huling 7 taon ng timeline, ay hindi pa muling nag-uumpisang tumakbo hanggang ngayon. Yung puwang o timeout na ito, tumatagal na ng halos 2,000 taon. Ibig sabihin, tayong lahat ngayon ay patuloy na nabubuhay at gumagawa ng kasaysayan sa loob nitong napakahabang timeout na ito. Oo, nasa loob tayo nung patlang. Diyan nagkakaroon ng malinaw na logic yung buong istruktura para sa akin. Kaya pala may disconnect minsan. Patuloy yung paglipas ng kalendaryo natin ngayon, may mga digmaan, pandemya, pagbabago ng gobyerno, pero yung prophetic timer pala ay nakapause pa rin. Nakapause siya, hinihintay yung tamang oras para mag-resume. So, nandoon pa rin tayo nakatayo sa puwang. Kaya ang susunod na malaking mangyayari ay yung mismong pag-resume ng timer. Ano ba yung magte-trigger para tumunog ulit yung 7 at mag-umpisa yung huling 7 taon? Ano yung mitsa? Ang mismong magpapabalik sa pag-andar ng orasan ay yung pagpasok sa eksena ng ikalawang tauhan na nabanggit natin kanina. Yung future ruler. Ah, yung Antikristo. Oo. Ayon sa aklat ni Daniel, sisimulan niya yung timer ng huling 7 taon sa pamamagitan ng formal na paggawa ng isang matibay na kasunduang pangkapayapaan kasama ang bansang Israel. Isang treaty. Magmumukhang malaking tagumpay ng diplomasya ito. Lahat magbubunya. Ngunit, ayon sa teksto, ang pinalang 7 taon ito ay mahahati sa gitna. Paanong mahahati? Pagkalipas ng eksaktong 3.5 taon, bigla na lang babasagin ng future ruler ang mismong kasundo ang ginawa niya. Patraidor na pagbasag. Oo, at ito yung magsisilbing mitsa ng isang kaganapan na tinatawag sa teksto na abomination that causes desolation. O sa Tagalog, ang kasuklam-suklam na paninira. Buklatin nga natin ng kaunti. Yung kasuklam-suklam na paninira na yan. Isa kasi yan sa mga pinakamabigat na terms Ano ba ang eksaktong mekanismo nito? Paano nagiging kasuklam-suklam yung isang paninira sa loob ng templo? Para sa kultura noong panahong isinulat iyon, ang templo ang pinakasentro ng presensya ng Diyos at ng kaugnayan ng tao sa Kanya. Kaya ang bigat ng epekto dun sa mga tao. Oo. Ang kasuklam-suklam na paninira hindi lang basta may papasok na magnanakaw o ordinaryong paglapastangan sa kagamitan. Ito ay isang kalkuladong kilos na lubusang magpaparumi at babasto sa banal na lugar. Na ang layunin ay, formal na
putulin ang ugnayan sa Diyos. Eksakto. May mga scholar mula sa sanggunian natin na tinitingnan ito bilang isang literal at pisikal na bagay. Parang isang idolo o imahe ng mismong future ruler na pilit ilalagay sa loob ng templo para doon siya sambahin. Literal na rebulto. Ang iba naman ay nakikita ito bilang isang matinding simbolikong gawa. Gawa ng gobyerno na tahasang aagawin ang pwesto ng Diyos sa lipunan. Alin man dun sa dalawa, ang malinaw is ito yung hudyat ng simula ng pinakamarahas na kalaati ng 7 taon, tama ba? Dito mag-uumpisa yung matinding pag-uusig. Oo, yung walang katulad na yugto ng pag-uusid. At para maging ganap na malinaw yung larawan para sa mga nakikinig, hindi lang ito isang awayan o lokal na problema sa loob ng Jerusalem. Hindi lang doon. Kapag binasag yung treaty at nilapastanggan yung templo, ang mga shock waves nito ay literal na yayanig sa buong mundo. At ito yung bahagi kung saan perpektong pumapasok yung isa pang mahalagang dokumento sa ating sanggunian. Yung Olivet Discourse. Oo, yung Olivet Discourse. Ito yung napakahabang pagtuturo ni Jesus sa bundok ng mga olivo, ilang araw na lang bago siya ipako sa krus. Ayon sa text, naglalakad sila palabas ng templo at itinuturo ng mga disipulo kung gaano katibay yung mga gusali. Tapos doon binitawan ni Jesus yung linyang walang batong maiiwang magkapatong. Napakabigat na linya nun. Tapos sa Matthew 24, idinidetalye niya hindi lang yung pagkasira ng mga gusali, kundi isang pandaigdigang pagguho ng kaayusan. Tama ba? Napakahusay ng pagsasalarawa mo kasi inilalatag mismo ni Jesus dun sa Matthew 24 ang isang domino effect ng malawakang kaguluhan. Aabot ito sa lahat ng bansa. Saan ang sisimula yung kaguluhan na yun? Nagsisimula sa espiritual na aspeto. Nagbabala siya tungkol sa mabilis na paglitaw ng napakaraming bulaang propeta, mga gagamitin ng mapanlinlang na milagro para iligaw yung maraming tao. Tapos susunod yung krisis sa politika? Oo, yung mga digmaan at taingawaw ng mga digmaan kung saan maglalaban-laban ng iba't ibang nasyon, bukod pa sa tuluyang pagkasira ng diplomasya, magwawala rin mismo ang kalikasan. Tulad ng mga lindol at taggutom? Tama, matinding taggutom at mga lindol na yayanig sa mga lungsod. At ang mas nagpapabigat at nakakatakot dito, inilarawan niya na ang mga mananampalataya ay hindi lang makakaranas ng hirap, sila ay kapupuutan ng lahat ng nasyon ng walang dahilan. Diyan ko gustong mag-pause sandali. Kasi bilang nakikinig o nagsusuri nito ngayon, kung papakinggan mong maigi yung malagim na echo ng Holocaust, yung brutal na pagkubkob ng mga Romano noong 70 AD. Tapos isama mo pa itong future ruler at yung mga lindol. Tapos pagkamuhi ng buong mundo. Oo, parang ang bigat, no? Sobra. Paano natin masasabi na hindi lang ito isang form ng extreme fear-mongering o pananakot? Kasi kung ito lang ang impormasyon ko, parang isang malaking pelikulang horror yung hinaharap natin eh. Paano natin huhugutin ang pag-asa dito? Valid yan. Kung iisipin mo nga na puro wasak at dugo lang ang natitira, madaling masabi na ito'y pananakot lamang. At dyan natin kadalasan hindi natatapos ang pagbabasa. May kulang ba sa nabasa ko? Kasi ang pinakamahalagang detalye ay naroon sa dulo ng teksto. Ang sukdulan ng lahat ng matinding kaguluhang ito kapadaw sa Daniel at sa Olivet Discourse ay hindi ang pagkabura ng sangkatauhan, hindi panalo ng Antikristo. Kundi ano? Ang pagbabalik ng tinatawag na Son of Man o anak ng tao sa kanyang ganap na kaluwalhatian. Ayon sa teksto, matapos ang pinakamadilim na sandali, makakaranas ang mundo ng isang cosmic na kaganapan. Ano yung kaganapan na yun? Ang araw at buwan ay magdidilim. Tapos, ang mga bituin ay babagsak mula sa langit. Parang tinatanggalan na ng karapatang magbigay ng liwanag.
Ang ibig sabihin nito, ayon sa mga scholars, ang literal at pisikal na panghihimasok ng Diyos para tapusin ang kasaysayan. Kaya hindi ito isinulat para takutin ka sa kadiliman, kundi para magbigay ng absolute na katiyakan. Eksakto. Isang katiyakan na gaano man kadilim ang kwento, yung timeline ay laging magtatapos sa kanyang mga kamay na magkakaroon ng final justice. Tumpak yan. Ipinapakita ng timeline na ito na anumang puwersa ng kasamahan kahit bigyan pa ito ng 7 taon para kontrolin ang mundo ay may limitasyon at may katapusan. May hangganan. Oo. Ang liwanag sa dulo ng mahabang lagusan na ito ay yung banal na garantiya na ang Diyos ang may hawak ng orasan. Magtatagumpay siya at hindi makakatakas ang kasamaan. Kaya ano nga ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito sa practical nating buhay bilang mga nakikinig ngayon? Kasi nandito tayo sa kasalukuyan sa loob ng mahabang time out o prophetic parenthesis. Oo, nabubuhay tayo araw-araw. Naibigay na sa atin yung pangkalahatang mapa. Mula sa panimulang marka noong 444 BC hanggang sa pagkawasak noong 70 AD, hanggang doon sa inaasahang global crisis at ang pinal na tagumpay sa bundok ng mga olibo. Ano na ngayon? Ayon sa masususing pag-aaral ng ating sanggunian, ang hindi natin dapat gawin sa impormasyong ito ay ang pumasok sa kwarto, gumawa ng komplikadong chart at mag-decode kung anong araw eksaktong magre-resume ang timer. Wala tayong iseset na petsa o alarm clock. Talagang hindi iyon ang puntong nais iparating. Wala sa ating sanggunian ang mag-iengganyo na manghulakan ng mga petsa. So, anong pinapagawa sa atin? Inilalatag ng propesiya ang malaking larawan ng mundo upang suriin mo mismo ang iyong sariling buhay ngayon. Ano ba talaga ang mga prioridad mo? Kapag naintindihan natin kung paano gumagalaw ang mapanlinlang na kasamaan, nagiging panawagan ito para sa atin na kumilos. Isang mandato habang nakapos ang orasan. Oo, piliin nating isulong ang kapayapaan, ipagtanggol ng walang takot ang katarungan, at magpakita ng habag sa mundong minsan ay niyayakap ang kadiliman. At marahil higit sa lahat, tinatawagan tayo nitong palawigin ang pagpapakumbaba. Iyan ang aspekto na madalas nating makalimutan. Sa anong paraan ba tayo nagiging mas mapagkumbaba matapos aralin itong kabibigat na paksa? Sa pagtanggap na tayong mga tao ay hindi alam ang lahat ng bagay. Maraming posibleng paraan kung paano pisikal na uusbong ang mga detaling ito sa realidad natin. At wala sa atin ang may monopolyo sa eksaktong interpretasyon. Wala tayong lahat ng sagot. Tama. Ang tunay na halaga nitong sanggunian ay nasa pagbuo ng malalim na diskurso. Ang paggamit ng kritikal na pag-iisip upang mas maunawaan kung gaano kadali para sa atin na manlinlang at malinlang. Grabe. Nakakabilib isipin kung paano tayo napunta mula sa simula ng usapan hanggang dito. Oo nga ang dami nating dinaanan. Binalikan natin yung brutal na trahedya ng Holocaust bilang footprint ng tribulation. Inintindi natin yung detalyadong matematika ng 70 na yugto ni Daniel. Tapos, naintindihan natin yung prophetic parenthesis bilang isang perpektong timeout. At nakarating tayo dun sa malawakang babala ng Olivet Discourse na iniligtas tayo sa takot sa pamamagitan ng pangako ng Diyos. At habang unti-unti nating tinatapos ang pag-aaral na ito ay nagiiwan ng isang seryoso at napakahalagang tanong para sa lahat. Ano yon? Kung ang mga propesiyang ito ay napakalinaw na nagpapakita ng paulit-ulit na pattern ng malawakang panlinlinlang at matinding pag-usig laban sa iba na nakita nating umabot sa sukdulan sa nakaraan, ang malalim bang pag-unawa natin sa mga babalang ito ang mismong magiging pangunahing sandata natin? Para mapigilan natin ang ating mga sarili. Oo, para pigilan ang ating sarili at ang ating paligid na maging bulag na kasangkapan ng poot at kasinungalingan sa anumang araw na darating. Iyan ang isang kaisipan na kailangan nating dalhin pagkatapos ng usapang ito. Hinihikayat namin kayo na
Huwag tumigil dito. Patuloy na basahin at suriin ang mga tekstong ito para sa inyong sarili. At huwag matakot na dalhin ng mga tanong at diskursong ito sa inyong mga pamilya at malalapit na kaibigan. Palaging buksan ang diskurso ng may matinding pagpapakumbaba. Lagi sana nating tandaan na ang pag-unawa sa inaasahang dilim ng hinaharap ay ang mismong paraan para matutunan nating maging malinaw na liwanag ngayon. Patuloy na tuklasin ang malalim na katotohanan. Hanggang sa muli,